Halushin dito in Switzerland. Ang perfect talaga ng weather para sa araw na ito. At pagbukas mo nga ng pinto, ito ang bubungad sa'yo. Napakapayapa at napakaaliwalas. At yung hangin napaka-presko din. Ito naman pala yung breakfast namin. Simple lang pero breakfast with a view. Mula nga sa terrace, pumapasok dito yung liwanag ng araw. At dahil mahaba-haba na naman ang araw na ito, kailangan namin kumain. Bale, alas 10 na pala ito ng umaga. Wala pa naman kami nakaplanong lakad ngayong umaga, kaya pagkagising namin, naghanap na kami agad sa map kung saan yung pinakamalapit na pwede naming puntahan. At pupunta nga kami sa Gelmersee. Bale, alas 12 na nung makagayak kami. Tapos 2 oras yung biyahe. Bali lake pala yung pupuntahan namin. Yung lake nasa taas siya ng bundok. Tapos may dalawang option para makarating doon. It's either mag-hiking ka or sasakay ka sa train. Yung hiking 5 to 6 hours, pero kung sasakay ka ng train, nasa 8 minutes lang. At ganito naman pala eksena sa baba ng accommodation namin. Ayan, share ko lang yung point of view kapag nasa baba ka. Bale yan, nasa second floor kami. Itong lugar kung saan kami nagstay, actually hiking area siya. Maraming nagpupunta dito para mag-hike, pero hindi muna kami mag-hike sa ngayon. I-explore na lang namin to sa mga araw na hindi maganda ang panahon. Kahit dito pa nga lang, ang ganda na ng view. Sayang nga lang, hindi ganun kaganda sa video, pero sa actual talaga sobrang ganda niya. Kaya nga napahinto din kami. Actually, may nangyari na naman ang photoshoot dito. Hindi pa man kami nakakalayo, naubos na naman ang oras namin. Grabe, ibang-iba talaga ang view kapag may araw. Kahapon nung bumabiyahe kami paakyat dito, parang ghost town dito kasi sobrang dilim. Pero kapag may araw pala, ang ganda niya. Sa kaliwat kanan may makikita kang mga bahay at may mga hotel and restaurants din. Napakaswerte talaga ng mga nakatira dito. Imagine araw-araw ganito ang makikita mong view. Makakalimutan mo talaga yung mga problema mo dito, lalo na yung mga taong gusto mag-soul searching. Parang dito mo ata mahanap yung sarili mo eh. Ganito naman palang eksena sa baba ng bundok. Maraming maliliit at mga lumang bahay. Kumbaga, para silang isang maliit na baryo. Actually, hiking at biking area siya. At nagpatuloy pa nga kami sa pagbiyahe. So ganito naman ang makikita ninyo along the way. Bale, ito pa rin yung mga nadaanan namin kahapon nung papunta pa lang kami. Habang bumibiyahe nga kami, parang feeling ko bumabalik kami sa unang panahon. So yung mga bahay dito, although na-renovate na sila, sinusubukan pa rin nilang i-preserve yung original structure. At sa part na ito, para ka nakakakita ng isang malaking painting. Tapos sa kalsada mismo ay parang may car show. Nakakaintriga nga kung sino mga milyonaryo na to. Baka naman mga artista sila. O baka naman mamaya nagfi-film pala sila ng movie. Baka dito pa tayo ma-discover ah. Hindi ko alam pero madalang ako makakita ng tao sa kalsada. Kahit natambay wala kang makikita. Maganda naman yung panahon. Actually mainit nga ngayon. Sadyang lahat ng tao nasa trabaho lang. Tapos yung mga bata nasa school din. Ano sa tingin nyo? Bakit na naman kami ng bundok? Kasi yung pupuntahan namin sa kabilang ibayo pa. Kaya ayan, aakitin na naman namin yung dinaanan namin kahapon. Nakakalula yung taas niya. Parang nasa Marcos Highway na naman kami. Sa pag-akit pala dito sa bundok, dapat ready ang sasakyan. Dapat full tank ka nun, tapos hindi masisiraan kasi tanging emergency lang pwedeng makatulong sa inyo kasi wala namang madadaanan ditong talye o di kaya gasolinahan. Pero di ko rin sure ha, pero wala talaga akong nakita nung duman kami. Tapos in between nga sa mga bundok ay may mga lake din katulad nito. Tapos may mga ilang hotels and restaurants. At marami din mga motorista kaming nasasalubong as in yung mga big bike talaga ganun. Isa sa napansin ko dito kahit na sobrang nasa taas ng bundok at malayo sa kabihasnan, maganda talaga yung kalsada. Tapos marami ding madadaanan ng mga lakes. Hindi ko alam kung ano nga ba itong mga to pero basta ganyan yung eksena sa kalsada. Malapit na rin para kami makarating sa destination namin. So itong part na ito, hiking area na ito papunta sa Gelmersee. Balang papunta 1.5 hours lahat bago makarating dito sa parking lot. Libre lang pala ang parking dito at 1:30 na rin dito ng hapon. Bali sa parking lot, 15 minutes pa ang lalakarin para makarating doon sa station ng train. Dahil 5 to 6 hours nga ang hiking packet sa Gelmersee, mas pinili na lang namin na mag-train. Bali yung train pala ay 20 euros per head. Tapos 12 to 15 minutes lang yung biyahe na sa taas ka na. Hindi na namin pinush mag-hiking pataas kasi pangalawang araw pa lang naman namin to sa Switzerland. Nako, baka sa mga susunod na araw ay hindi na ako makalakad. Nakarating na nga kami dito sa train station. Yung ticket pwede siyang bilhin online or dito mismo sa physical store nila. Pero same lang din naman ang price. So pagdating namin may konting pila. So pagpasok mo sa bilihan ng ticket, nagtitinda rin sila ng cheese, cold cuts, drinks, chocolates, mga pwedeng pampasalubong ba. Pagkabigyan namin ng ticket namin, ay binigyan kami ng chocolates. Bali 15 minutes pa pala bago kami nakasakay ng train. So ipapakita ko muna sa inyo yung paligid nitong train station. So sa kabilang side, may mataas na hanging bridge dyan. Pero dahil wala naman kaming madaming oras, hindi na rin namin napuntahan. Tapos sa kabilang side, ito na yung railway ng train. Grabe, medyo mataas-taas din to. Hindi naman masyado nakakatakot tingnan. Huwag nga lang talaga mawawalan ng preno yung train.
At ito na nga, nakasakay na kami, umaakit na. Sobrang bagal lang talaga kaya hindi ka naman masyadong matatakot. Bali yung seat pala, sobrang perfect sana kung ikaw yung nasa pinakababa or pinaka-end ng train. Kaso ayun, paunahan naman ang naging labanan, so nasa gitna tayo. So ayan, ganito lang siya kabagal. So enjoy mo lang talaga yung scenery, plus yung background music, yung mga ingay ng mga tao. Char! Balay nakuha ko palang upuan ay sa pinakagilid, parang window seat. So mahirap pa rin makakuha ng picture dito na sarili mo kasi makukuhanan mo talaga yung mga katabi mo. Parang katulad niyan si ate struggle is real. Enjoyin mo na lang talaga yung scenery. Tapos hindi mo na mamalayan, nasa taas ka na pala. 1,850 meters above sea level nga pala ito. Mataas-taas din mare, kaya wag lang talagang mawawala ng preno tong train. At finally, nakarating na rin tayo. At may nakalagay nga dito na welcome sa iba't ibang languages. So pagbaba namin ng train, nakahintay na rin yung mga passenger na bababa sa bundok. Salamat naman talaga at ligtas yung biyahe namin. So kung i-rate ko from 1 to 10 yung experience, mga nasa 7. Okay lang siya, ganon. Napakaganda dito sa taas. So dyan dumaan yung train paakyat at dyan din bababa. So ngayon maglalakad na tayo papunta dun sa lake. Malayo ka palang matatanaw mo na yung kulay ng tubig. Parang blue-green siya, tapos sobrang refreshing niya sa mata. Tapos yung weather pala dito sa taas, mainit kasi sobrang tirik ng araw, pero yung hangin, malamig siya. Presko ba? 2:30 na pala ito ng hapon nung makarating kami dito sa taas. Bali itong Gelmercy pala isang hydroelectric reservoir. Tapos nagawa naman ito noong 1932. So bali 92 years old na siya. So nagpatuloy na nga kami at nilapitan pa namin yung mismong lake. O diba, ang sweet ni Lola at ni Lolo. So hindi lang naman adult ang mga pumupunta dito kundi may mga bata rin katulad ng isang pamilya na ito na umakyat din dito. O diba ang cute kahit mga bata pa lang nature lover na. So ganito naman ang view dito sa other side nitong lake. 48 meters pala ang lalim nito or 157 feet. Naku, sobrang lalim mare. So meron lang point dito na pwedeng paliguan. Hindi ko alam kung saan banda pero pwede naman daw maligo. Tapos syempre take your own risk din kung maliligo ka dito kasi nga sobrang lalim niya. Dahil patapos na rin ang summer at hindi na masyadong ganun kainit, wala rin kaming nakitang naligo kasi yung tubig sobrang lamig niya. Siguro kapag summer ang perfect maligo dito. Ito naman pala yung way kapag bababa ka na sa bundok or kapag mag-hiking ka. Dahil same day kami nag-book ng ticket, naubusan na kami ng ticket pababa ng bundok. So wala kami ibang choice kundi maglalakad lang. Kaya naman kahit na gusto pa namin magstay, hindi na kami nagpatagal kasi baka abutin kami ng gabi sa daan. So alas 4 na pala ito ng hapon na mag-start kami na bumaba. So ganito pala yung eksena sa daan. Hindi ka naman maliligaw kasi from time to time sa mga bato may mga mark kung saan ka dediretso, kung kakaliwa ka or kakanan, ganun. At kinaya naman ng normal shoes yung hiking. Pero syempre kung may hiking shoes kayo, better wear them. At syempre meron din kaming dalang tubig at konting snacks. Hindi lang halata sa bag ko pero nagdala talaga ako niyan. Hindi nga lang ako yung nagbuhat. Pero ang kilikili mare, pinagpawisan. At sinipon pa nga. At matapos ngayong isang oras namin na paglalakad, ay medyo nakakita na rin kami ng kapatagan at meron pang maliit dito na lake. At meron din kami nakita dito na hiker na nagpapahinga. So mas pinili muna namin nagpatuloy sa paglalakad para makaalis na kami sa bundok bago pa magdilim. Pagpapatuloy nga namin sa paglalakad, nakakita pa ako ng mga blueberries. Actually kahit sa taas ng bundok marami ito. Marami kami mga nadaan ng halaman kaso lang wala na silang bunga. Pero dito sa bandang baba, medyo meron ka pang makukuha. Tapos na rin kasi ang season ng pamumunga ng mga blueberries kaya itong mga ito tira-tira na lang din. Actually, medyo overripe na nga itong mga hindi lang siguro nakuha or hindi nakain ng mga wild animals. At nag-taste test nga ako ng mga nakuha namin dyan. So, maliliit lang itong mga berries na to pero sobrang tamis talaga. Kung ikukumpara mo sa market, ito, napaka-flavorful. At meron din kami nadaanan na batis na kung saan meron niyang isda. Kaso lang, the more na tinuturo namin, lalo siyang lumalayo. At patuloy nga namin na sinundan pa yung daanan nitong batis. Napakalino talaga ng tubig niya. At finally, ito, makikita nyo na rin dito. Sumabay din sa paglakad namin yung isda. So, ayan na siya. Medyo malaki-laki din tong isda na ito At hindi malayong may mga kasama din siya. At finally, nakita na rin namin yung main road. Bali, isang oras din talaga yung nalakad namin pababa ng bundok. Medyo mapagod din. So ayan na nga yung nakita naming tunnel kanina, dyan ulit kami babalik. So parang bumalik lang kami sa dinaanan namin kaninang papunta. Tapos isang oras pa ulit ang lalakarin namin papunta sa parking lot.
Kung i-drive mo ito, 5 to 7 minutes lang pero isang oras pa kung lalakarin. Kahit na nagugutom na kami, mabuti na lang nakakabusog naman sa mata yung mga nakikita mo sa paligid. Kung mahilig ka nga talaga sa hiking, dapat talaga pumunta ka sa Switzerland kasi level up talagang hiking dito. Pwedeng-pwede sa bata, sa matanda, at pwede din kung meron kang alagang hayop katulad ng aso. So dahil hindi naman pwedeng lumakad ang mga tao sa tunnel, gumawa din sila ng way dito para sa lakaran lang ng mga hikers or mga bikers ganun. Alas 5:30 na nga pala ito ng hapon at ganito nga pala yung view, apakaganda. Tapos medyo malamig na rin talaga yung simoy ng hangin, talagang lalamigin ka na din. At medyo napagod na nga ako sa paglalakad dyan kaya naupo na ako dito sa gilid. Pero syempre take your own risk kasi kapag nahulog ka dito ay magiging isang kwento ka talaga. Narinig nyo ba yung mga bell? So yung mga baka pala dito sa Switzerland, may mga bell sila na nakasabit sa leg nila. Nilalagay yon para mas madaling malocate ng mga may-ari yung mga baka nila. At saka para malayo na rin daw sila sa masasamang espiritu. At form of prayer na din. At ayan nga, nakarating na kami sa parking lot. Bumiyahe na nga rin kami kaagad kasi magdidilim na din at 1.5 oras pa ulit yung pabalik namin. Bali alas 8 na pala ng gabi nung makarating kami sa bahay. So itong mga susunod na mga video clips ay mga nadaanan na lang namin. So gusto ko ma-enjoy nyo rin yung mga sceneries na mga nakita namin along the way. Ako Mari, sinasabi ko na sobrang ganda ng Switzerland at kung napapanood mo nga ito, baka ito na rin yung sign para mag-book ka ng ticket at magbakasyon sa Switzerland. Salamat sa support at salamat sa panonood. Bye!